Good evening po mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon pong gabi tayo po ay mga Bible study. Ang pamagat po ng ating Bible study ay paano tayo maliligtas spiritually. Paano tayo maliligtas spiritually? Bakit? Kasi patay po tayo spiritually nung magkasala si Adan si Eva doon sa hardin. So, doon po humiwalay ang Espiritu ng Diyos sa ating katawan. Kasi ang ating katawan ay may trichotomous being. Espiritu ng Diyos, kaluluwa, ito na sa salita, kaluluwa at katawan. Itong katawan, babalik din sa lupa pag umuwari na sa Diyos ang ating kaluluwa. So, unang-unang basahin natin ang Book of Roma 13. Roma 13. Ang sabi po sa Roma 13 in Tagalog, King James Version, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayong tao ay nagkasala. Yun po yung kaparaanan para tayo maligtas. Accept tayo, tanggapin natin na tayo makasalanan. I-confess natin sa Panginoon Diyos ang ating mga nawang kasalanan. Babasahin natin sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Ano po ang sabi sa Tagalog? Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yun po ang sabi sa 1 John 1:9. Lilinisin po tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga kasala sa Kanya. At pangatlo, believe in Jesus Christ. Maniwala tayo sa Panginoon Diyos na siya lang ang tagapagligtas. Kasi sa John 3:16 po, yun po yung sapagkat ang Diyos ay pumunta dito sa atin, sapagkat gayon na lamang ang kanyang pagsinta at pinili dito ang Panginoon Jesus para tayo masin. Sino man sa kanyang sapagkatan, ang sino man, ibig sabihin hindi lahat, whosoever lang, yung siya lang maliligtas. Manampag tayo sa Panginoon Jesus, pagligtas ay maliligtas. Basahin po natin ang Episodos 8. Episodos 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi kaloob sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus. By grace tayo naligtas. By faith, by grace. So yun po ang paraan ng kaligtasan. Ngayon po ay basahin natin ang Roma 10:9. Roma 10:9. Ano po ang sabi ng Roma 10:9? Sapagkat kung ipahayag mo ng ibibig si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas, sasampalataya ka sa iyong puso at binuhay siyang muli ng mga patay, ay maliligtas ka. Ayun po, tayo ay makasalanan. Yun po yung sabi sa Roma 13. Walang matuwid, wala kahit isa. Sa Roma 3:20 naman, lahat po tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So para maligtas, unang-una, tanggapin natin ang Panginoon. Pangalawa, confess na natin mga pagkukulang, mga kasalanan. Pangatlo, believe, paniwalaan dahil siya ang tagapagligtas. Yun po. Mga kapatid, at kung hindi ka paligtas, tayo manalangin, sumubay ka kahit sa isip lang.
Tayo manalangin ng maiksi sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa hiding ito. Kayo po ay nanguna sa amin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan. Ayaw po, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. At pagkalinisin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan. At binubuksan po namin, Panginoon, ang aming puso. Tinatanggap po namin bilang tagapagligtas na aming buhay. At pinadalangin ko namin, Panginoon, na salamat din po sa kaligtasan espiritual at pakisulat din po, Panginoon, ang aming pangalan sa Book of Life, Panginoon. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. So, yun po, kapatid, kung sumabay ka sa dalangin ito, may isa pang verse na magbabasahin ko sa inyo. Last verse, John 1 verse 12. Congrats, kapatid, ikaw ay anak na ng Diyos. John 1 verse 9. Ano po? John 1 verse 12. Ano pong sabi sa John 1 verse 12? Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsisampalataya, pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ikaw, kapatid, ang anak ng Diyos, sapagkat ikaw ay sumampalataya sa Kanya, sons of God. Yun po, mga malinaw po doon na ikaw po ay anak ng Diyos. Basahin mo ito muli sa John verse 1 verse 12. Datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsasampalataya, tanggap ng sampalataya, pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang nagsasampalataya sa Kanyang pangalan. Congrats, kapatid, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, sons of God. So, nasusulat na po ngayon ang iyong pangalan sa Book of Life. Hindi po naliligtas, hindi po nawawala ang kaligtasan. Yun po, maraming salamat po.